they're not afraid of the documents that the prosecution panel is asking to be subpoenaed. Ang gusto lang daw nila is na ayon sa Constitution at sa batas. How will you respond to that po? Ang ganda ng pagkapaliwanag nila. Hindi ko pa alam paano ko papaliwanag. Siguro, parang yung reaction ko nung umpisa, parang, uy, defensive sila, may tinatago. Parang gano'n lang. Pero sabi ko nga sa mga interviews sa usapan natin kahapon, nandito na tayo eh. Nandito na tayo sa impeachment trial. Trial of the century. Pero sabi ni Kong Joel, baka trial of the year. Pero andito na tayo, so sana wag na nating hayaan na parang ang dating niya seke. Yung sa mga nakaraan na ilatag na po natin lahat, pag-usapan na po natin lahat. Total, handa naman both parties, tanggap naman nila kung ano man ang maging desisyon ng impeachment court. So, 'di ba? All out na tayo. Andito na tayo eh. Ay, mano. Anong linisan mo lang? Linisan mo. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa nangyayaring pagbaha dyan ngayon. Lubog sa baha itong San Fernando La Union, bandang San Juan at mga karatig na mga lugar dyan no, mga kababayan. No, dahil nga po sa masamang epekto ng panahon. At matandaan natin na itong si Congressman Paulo Ortega ay isa sa mga congressman na talagang bumabanat kay VP Sara Duterte at sa pamilya Duterte. No, from confidential funds dito sa impeachment at maging doon sa pagbaha sa Davao City mga kababayan ay bumabatikos din itong si Congressman Paulo Ortega. At ngayon mga kababayan, yung kanyang lugar naman, yung kanyang distrito naman ang lubog ngayon sa baha no mga kababayan. So masabi natin na talagang hindi natin hawak ang panahon. Kapag ang kalikasan na po yung gumalaw, yung kumilos, ay wala po tayong magagawa no mga kababayan. At kung sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na iimbestigahan nila itong Davao City dahil doon sa mga nangyaring pagbaha no, pag-apaw ng mga ilog doon. At ngayon sana makonsider din ni DPWH Secretary Vince Dizon na imbestigahan rin po dito no, yung mga flood control projects dito sa La Union, particularly po itong distrito no ni Congressman Francisco Paulo
Paulo Ortega, mga kababayan, kasi kitang-kita naman din na talagang lubog sa baha rin, no? Baka may makita po sila ditong something, no? Baka lang, mga kababayan. So para sa akin ay dapat din po, no, na imbestigahan ni Secretary Vince Dizon kung talagang para siya sa katotohanan, lahat na po mga kababayan imbestigahan, kasi yung Davao talaga kapag umulan doon sa mga kabundukan, yung bagsak ng kanilang tubig talaga doon sa city proper, no, mga kababayan, no. At napakalawak yung mga kabundukan, no, ng Davao City, mga kababayan, at hindi lang po yan dahil itong Davao River na sinasabi natin na pinagmulan pa dyan, mga kababayan, galing pa po ng Davao del Norte, Bukidnon, no, yung pinanggalingan pa ng mga baha nila doon ay dinadala, no, dito sa may Davao River hanggang dito na po sa may Davao City, mga kababayan. At kung sabay-sabay po yung ulan mula Bukidnon, Davao del Norte at Davao City, ay talagang babahain ka talaga, mga kababayan, no? At yung Davao area po talaga ay mostly dyan ay nag-uulan-ulan din talaga, mga kababayan, no? Compare dito sa ibang lugar sa Pilipinas, yung Davao ay madalas po silang uulanin, mga kababayan. At sinabi naman po yan, no, ni Congressman Pulong at ni VP Sara Duterte na meron na po silang mga master plan nga yan, no, na tapos na, nagawa na po ng JICA, pero ang problema hindi po pinunduhan ng current administration, no, mga kababayan. Kaya sana mag-imbestiga ng patas, no, itong si Secretary Vince Dizon, hindi lang po sa Davao City kundi saan pong lugar na may baha ay titingnan po or tingnan din sana niya yung mga proyekto, no, na pinagawa doon ng mga kanilang mga congressman, mga kababayan, no, kasi usually, no, mga congressman naman yung may mga proyekto niyan kasi under national naman yung DPWH at sila yung naatasan talaga na gumawa ng mga pampublikong infrastructure projects, no, mga kababayan. So sana mag-imbestiga si Secretary Dizon, no, hindi lang po dito sa Davao City kundi yung iba pang parte ng Pilipinas sa may baha, kagaya po dito ngayon sa may San Fernando La Union, sa may San Juan at mga karatig lugar, at maging dito sa may bahagi ng Ilocos Norte rin, mga kababayan, na kung saan ay binaha rin po, no, nung mga nakaraang linggo, nung huling bahagi ng Hulyo ay binaha rin po sila dulot ng matinding pag-ulan doon mula sa bagyong Quiapo, mga kababayan. So itong Lawag, Vintar, Batac City, Solsolana ay binaha rin po sila doon, mga kababayan. So sana imbestigahan rin po itong mga lugar na ito. Tingnan yung mga flood control projects dito, mga kababayan, no, para masabi nating patas, no, kasi unfair naman po, nakafocus lang po sila dito sa Davao, kasi pag binaha ang Davao ay talagang nakatanim na sa kanilang isip, mga kababayan, no, na talagang ninakaw yung pundo ng flood control, mga kababayan. So hindi po nila alam na ang Davao talagang napakalaking lugar, napakalaking city, at yung kabundukan nga lang nito, mga kababayan, mas malawak pa, no, kumpara sa ibang mga probinsya. At yung Davao River nga ay yung pinanggalingan niyan ay hindi lang taga Davao o hindi lang sa Davao kundi galing pang Bukidnon, galing pang Davao del Norte yan, mga kababayan, no. Kung sabay-sabay yan na bumagsak at dinala yung mga tubig from Bukidnon, Davao at Davao del Norte papuntang Davao City, ay talagang ma-overwhelm yung mga kanilang mga ilog doon, mga kababayan. At ang Davao City nga or yung Davao region ay kahit walang bagyo ay maulan talaga doon, mga kababayan, no. Ewan ko, yun yung unique na klima or ano talaga doon, panahon, no, sa Davao region, at kaya siguro mas okay yung mga pananim doon, mga kababayan, kasi mas madalas nga po doon umulan, no, yung mga produktong galing Davao, no. Siguro yun yung gift ng kalikasan, no, doon sa Davao City or doon sa Davao region, dahil madalas nga po doon inuulan, mga kababayan, kumpara sa ibang mga bahagi ng Pilipinas, no, na medyo konti lang yung ulan or uulanin lang kapag may mga ganitong klaseng bagyo, no, mga kababayan. So ano pa masasabi niyo dito sa nangyaring pagbaha, no, dito sa isa sa mga kritiko ni VP Sara Duterte at sa pamilya Duterte, mga kababayan, no, itong si Congressman Paulo Ortega na binaha yung kanyang distrito, mga kababayan, dulot ng masamang panahon, no. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.